I think I'm Peter. I'm from Holland. I got a Filipino girlfriend, wife, but I think Duterte is a president who is for the people. Yeah, he is not a globalist president, but he's really for the people. And I think it is a political process, because I think the new elections will come. Yeah, and Sarah, so the daughter of Mr. Duterte, of the former president, she was before, I think she was the mayor of Davao, and also in Davao there was in the beginning a lot of criminal activities. Yeah. Yung sistema dito, at pagkatapos inaantay ko yung mga kapatid ko na pumunta dito. At sinabi niya, ito din, may patama din, or diretso din, bullseye din sa edukasyon. Sabi niya, sabihan mo si Paulo na okay lang ako. At huwag siyang pumunta dito hanggang hindi matapos ang eleksyon at maging congressman siya ng 1st District ng Davao City. Bilang isang Muslim, gusto ko itutok yung lahat yung kamera sa akin. Ang gusto kong sabihin, diretso to kay Presidente. Ito ang tandaan mo, Bongbong Marcos Balang. Walang bahag na hindi nakulong. Tandaan mo yan. Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Eto na! Grabe ho ang nangyari ngayon sa may Hay. Oo, ang ating mga kababayan, buong Europe na ho ang dumalo dito sa Peaceful Rally. Nananawagan na ho sila na kaagarang pagbalik ni Tatay Digong. Maski po si BP Sara ay nagsalita na po, no? At hindi lang si BP Sara, marami ho ang nagsasalita, nagbibigay ng kanilang mga pahayag dito sa gobyerno at sa gobyerno ng ICC. Oo. At meron din tayo nabalitaan, hindi ko alam kung totoo yun eh. Presidente ng ICC nagsalita na walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Hanapin natin yung video na yon at maya-maya ipapakita natin sa inyo. Ganon din, talagang makikita mo yung todong suporta na pahayag ng Iglesia ni Cristo. Salamat po yung mga religious group na nagpapakita ng suporta at mga kamusliman. Meron po, mamaya, abangan nyo. Ibang klase ho yung kapatid na mga Islam sa kanilang pahayag. Kaya gusto natin malinawan dito sa kay Higher kung ano yung mamaya pag nabanggit dito sa ating video. Pero siyempre, sabi ko nga sa iyo, isang like, isang share, samahan mo ng subscribe at i-bell all nyo ho para makakatanggap ka ng notification every day. Ito, ipasok na natin. Ano yung kanilang mga pahayag dito? Sa patuloy na paninindigan ng Iglesia ni Cristo, na iligal ang pagkaaresto ni dating Pangulong Duterte at dalhin pa sa The Hague, Netherlands. Ang siyang nagpalayo ng loob ng Iglesia ni Cristo kay BBM at sa Marcos administration. Mukhang tuloy-tuloy na ang pagdami ng mga kaaway ni BBM at ng Marcos administration. Dahil dito ay tila si Vice President Sara na lamang ang susuportahan ng Iglesia ni Cristo. Hindi naman magyayaw-yaw ang Iglesia ni Cristo nang walang galaw. The rarely used and rarely flexed powers of the Iglesia ni Cristo in full display. Let me bring back the focus to what's really truly important. The kid of President Duterte, the illegal insertions and blanks in our BICAM reports for the 2025 GAA, the transfer of PhilHealth funds, and the widespread rift happening in our country because of the impeachment of Sara Duterte. All of these things, the ambitions of Martin Romualdez. Ito ang sasabihin ko sa inyo, ay a mere distraction. We are distractions. Focus on what's important. You don't need to defend any of us or focus on our stories. Defend the Philippines. To the INC, maraming salamat for your statement. I know this isn't just a statement,
but a loaded warning to the country of what's to come if they continue during this support. Hindi magyaw-yaw ang Iglesia ni Cristo ng walang galaw. I hope the powers that be know that a powerful religion doesn't issue statements like this, which they almost never do in its history, without repercussions. God save the Philippines. Samantala sa pamamahiya ni Benny Abante sa mga vloggers o mga DDS supporters ay nabansagan tuloy siyang isang satanas. Nako, yan na. Ito kasi, alam nyo kasi, kung ikaw ay isang may tinatawag sa kanya, isang pastor o obispo man, kung ano man yung tinatawag sa kanya ng mga kanyang tagasunod, malayo ho sa paningin ng ating kababayan. Kasi kung ikaw ay ganyan na meron kang pananampalataya sa taas, kung ano man yung sinasampalatayaan mo, hindi natin alam. Baka mamaya marami kang sinasampalatayaan at kung ano yung pananaw mo sa buhay, yung pagsasalita mo sa harap ng milyon-milyong tao via live, hindi ho maganda yan. Oo. Tapos sasabihin mo pa, oo, anga tong si Crisette. Hindi ho maganda, 'di ba? Ikaw ay isang public servant, dapat hindi ka nagboboses na ganyan. Kaya yung kakasamahan mo, 'di ba? Inobject yung ano mo, parang inalis yung pananalita mong ganun. Hindi natin alam. Baka, yung maliit, sabi niya, inaalis ko yung salita niya, yung pronouncement niya na ganun. Dito daw kay ano. Hindi na ho yun, hindi na ho yun yung mga pakulo nyo, hindi na ho uubra. Alam naman namin, diyan ka sa kamera, kampihan kayo. Kampihan kayo ng kampihan. Oo. Pasalamat na nga lang at wala nakakontempt eh. 'Di ba? Dahil yun ang panakot nyo. Makontempt. Makulong. Hindi natin alam, baka sa susunod na baka pinasabik lang itong mga magagaling na vloggers, susunod na hearing. Sa bagay, meron pang ilan pa bang hearing para matapos na yung mga karir na ito. Hanggang na lang ata. Sa 28, start na ng local campaign kung hindi ako nagkakamali. Ito, wala na sa hearing itong mga ito. Asahan natin yan. 'Di ba? Ano yung bagay-bagay na dapat nyo pang malaman? Sa Hague po, sa the Netherlands, marami po ang umatin. Iba't ibang part ng Europe. Anong katunayan mo, Kuya Goods? Ito ho. Mismong si BP Sara ang nagsasalita. Para maintindihan natin lahat, ito yung statement ni BP Sara. Makinig po tayong lahat mga kasama. Sa Dutch Police sa kanilang pagtulong sa atin na mabuo yung programa ngayong hapon na ito at sa Ang dami po niyan mga kasama. Kung iikutin natin mamaya yung video, baka siguro kung humigit kumulang sumobra ng mga 10,000 o 8,000 ang mga taong dumalo. Pero hindi po tayo perpekto sa pagtingin pero marami talaga. Wag na natin sabihin, kasi sabihin, fake news yan, di naman aabot ng mga 1,000 yung tao. Kayo ho ang humusga mamaya. Kung ano yung pagtingin nyo, yun ang paniniwala nyo, opinion nyo. Hindi ko naman na inaalis yung opinion nyo. Pero marami ho ang umatin. pahintulot na tayo ay magkaroon ng rally para kay Pangulong Rodrigo Duterte. Maraming salamat po sa Dutch Police and of course sa local government ng The Hague at sa Foreign Ministry ng the Netherlands. Maraming salamat sa kanila. Ang susunod na pagpapasalamat po ay mula sa akin para sa ating mga organizers ngayong hapon na ito sa Executive Committee na nag-meeting araw-araw, iba't ibang time zone. Wait lang po, ma'am. BP Sara, papakita ko lang sa kanila. Baka sabihin nila, konti lang kayo eto ha. Baka mamaya sabihin ng mga vlogger dyan at mga basher. Kasi meron, konti lang yan, konti lang. Eto ho hindi lang yan.
Ang susunod po na performer natin ay galing sa bansang Denmark. All the way from Denmark, let's welcome Miss Jacqueline Paulsen. Konti lang ba yan? Palakpakan naman po natin si Miss Jacqueline, mga kababayan! Konti lang yan. Asa ang mga taga-Denmark? Denmark! Belgium! Netherlands! Woo! Germany! Hello everyone! Ako po ang nag-iisang inaanak ni Tatay Digong. Ninong ko po si Tatay D. Salamat, salamat. And Tatay D, this song is for you. UK! UK! USA! Dami, oh. Oh. France! Yan po ay iba't ibang parte ng Europe, ha. Talagang pumupunta po sila sa pagsuporta sa ating Pangulong Duterte. O, wag na natin babanggitin yung Pangulo ngayon. Oo, parang hindi naman na karapat-dapat na banggitin na Pangulo. Itong Pangulong Duterte natin, hinihiling natin na sana mabalik agad. Maibalik agad sa Pilipinas kasi, ito na, balik na natin kay BP Sara. Pinakita ko lang ito kasi akala kasi ng iba, bayaran daw. Diyos mio, galing pa ng Germany, galing pa ng Italy, galing pa. Buong Europe po ang pumunta dyan sa the Netherlands para sa suporta kay BP Sara at kay Tatay Digong. BP Sara, tuloy mo. Ay, asan na yun? Asan na yun? Bakit ayaw? Remove natin to. Ayun, ito. Asan na yan? Ayan. Ay, tuloy natin kay BP Sara. Para pag-usapan kung paano natin maisagawa ang ating pagsuporta, pagpapakita ng suporta kay Pangulong Rodrigo Duterte na matiwasay at maayos ang ating pagsama-sama ngayong hapon na ito. Duterte! 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 Kanina, nung naglalakad ako papunta dito sa park, meron akong mga nakasalubong na mga galing Germany. At tinanong ko sila kung gaano katagal ang biyahe mo, ma'am, papunta dito. Sabi niya, 9 hours daw. At 9 hours din daw siyang babiyahe pauwi. So ganyan ang pinapakita ninyo na pagsuporta kay Pangulong Duterte at pagmamahal sa ating bayan. Maraming salamat sa inyong lahat. Alam ko, lahat kayo may hanap buhay, may kailangan asikasuhin, may mga personal na pinagdadaanan, merong kailangan na paglalaban na gawin sa mga damit ninyo. Paglilinis ng bahay, pagbayad ng utang, pagtawad sa inyong mga mahal sa buhay doon sa Pilipinas, ay nandito kayo ngayong hapon na ito at ibinigay ninyo ang oras ninyo at panahon ninyo para mapag-usapan natin ang estado ng ating mahal na bayang Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo. Naikwento ko na ito noon, pero mas mahalaga yung kwento ngayon dahil napag-usapan namin siya ni Pangulong Duterte doon sa loob ng detention center ng ICC. Noong ako ay bata pa, lagi sinasabi ng hindi niya yung generation ng tatay ko, 1940s, 1950s, 1960s, hindi sila yung mga magulang na tulad ngayon sa atin na ini-explain natin sa ating mga anak kung bakit natin ginagawa ang mga bagay-bagay. Lagi dapat may explanation. Sa kanilang henerasyon ay diretso ka lang pagsasabihan or pagalitan.
Ganun yung generation nila. Nung ako ay lumalaki, lagi niya sinasabi sa akin, hindi ka tao sa paningin ko kung hindi ka doktor o abogado. Lagi niya yan paulit-ulit habang ako ay lumalaki. Lagi niya yan sinasabi, pag hindi ka natapos ng pag-aaral mo, magiging abo ka dyan sa gilid ng daan. He always emphasized that you mean nothing to the world if you do not finish your education. That was his, that is my greatest gratitude to my father. The emphasis he gave in education. Wala namang problema sa akin yun nung ako ay lumalaki dahil gusto ko din naman talaga maging doktor. Kaya on that point, pareho kami ng, hindi ako yung pinipilit ng mga magulang na magdoktor ka kahit ayaw. So walang naging problema sa amin doon. Pero nung hindi man naging successful yung aking pagpasok sa medisina, ay lumipat ako sa pagiging abogado dahil binigyan din naman ako ng option ng aking tatay na pwede ang abogado. Yun lang ang katanggap-tanggap sa kanya, maging abogado o maging doktor. Noong nakapag-usap kami, noong isang araw, sabi niya sa akin, naging forceful ba ako? Mapilit ba ako sa pagsabi ko sa iyo na maging abogado ka? Sabi ko, oo. Sinasabihan mo ako, pinapagalitan mo ako. Lagi. Kinento ko sa kanya na isang beses, bihira akong umiyak. Pero isang beses, dahil nalaman ko na hindi ako makakatuloy sa 4th year law school dahil meron akong isang bagsak na subject, wala akong ibang masabihan nung sakit na nararamdaman ko. Kasi pakiramdam ko, yung tatay ko lang din, makakaintindi sa akin dahil dumaan din siya ng law school. So tinawagan ko siya. Hindi ako makapagsalita. Iyak lang ako ng iyak. Humahagulgul ako sa iyak na sinasabi lang niya, hello, 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 nasaan ka? Nasaan ka? Yun lang ang sinasabi niya, nakidnap ka ba? Nakidnap ka? Tapos iyak lang ako ng iyak. Tapos dalawa lang ang tanong niya na paulit-ulit, nakidnap ka ba o buntis ka ba? At that point na paulit-ulit na niyang tinatanong kung buntis ba ako, sabi ko na sa kanya, pa, hindi naman siguro umiiyak ang babaeng buntis. Siguro happy. Happy siya, no? Na buntis siya. Sabi ko, nahihirapan ako sa isang subject ko and pakiramdam ko, sasabit ako dito. Tapos ang sagot lang niya sa akin ay, sabi niya, yun lang pala eh, bakit mo ko tinatawagan? Mag-aral ka na. Ganon. Ganon ka tigas yung kanyang paninindigan, paniniwala at pagpipilit na ipursige ko ang aking edukasyon. Wala nang, huwag ka na umiyak, mag-aral ka, magbadali lang yan, lumabas ka muna, magkape ka, wala. Sinabi lang niya sa akin, yun lang pala. Ibaba mo na yung telepono at bumalik ka na sa pag-aaral mo. Kaya noong ako ay naging abogado, yun din yon ang sinasabi ng kaibigan ng tatay ko sa akin na nakita niya ang tatay ko, sobrang saya. Yung araw na yon na nalaman niya na naging abogado ako, yun yung sobrang saya niya. At sinabi sa akin nung kaibigan ng tatay ko, sabi niya, hindi mo maiintindihan kaming mga tatay na kaming mga abogado pag nagkaroon kami ng anak na abogado. Ganun, iba yung saya namin kapag nakikita namin na meron na kaming anak na abogado.
Sabi niya sa akin doon, sabi niya, pinilit ba kita? Sabi ko, hindi lang pilit. Sinigawan mo ako at pinaiyak mo ako ng madaming beses dahil sa edukasyon at sa pag-aaral. At sabi niya, o di buti na lang dahil meron akong abogado ngayon na anak na inutos-utusan ko dyan. Kausapin niyang mga huwes dyan. At ngumiti siya. He smiled. And it seemed to me that it was a comfort to him that he had a daughter who is a lawyer. In fact, sabi niya, Inday Sara Duterte! Inday Sara Duterte! Inday Sara Duterte! sabi niya, lagi, pag pumapasok ako doon at nagkakaroon kami ng oras na makapag-usap, sinasabi niya, kailan ka ba uwi ng Pilipinas? Anong date ka uuwi ng Pilipinas? Anong ginagawa mo dito? Bakit hindi ka pa umuwi sa Pilipinas? Sinasabi ko sa kanya, inaayos ko lang yung sistema dito at pagkatapos inaantay ko yung mga kapatid ko na pumunta dito. At sinabi niya, ito din, may patama din or diretso din, bullseye din sa edukasyon. Sabi niya, sabihan mo si Paulo na okay lang ako. At huwag siyang pumunta dito hanggang hindi matapos ang eleksyon at maging congressman siya ng 1st District ng Davao City. At sabi niya, sabihin mo kay Baste, hindi siya pwedeng pumunta dito hanggang hindi matapos at ma-elect siyang Vice Mayor ng Davao City. Ito ang pinakamatindi dahil pinagtatawanan namin siya sa group chat namin. Kaming magkakapatid 4, meron kaming group chat. Dahil ang sinabi niya kay Veronica, sabi niya, sabihin mo kay Kitty, hindi siya pwedeng bumisita dito hanggang hindi siya abogado. Sabi ni Kitty, grabe ang overacting ni Papa. So, ibig sabihin ba, mga 5 years. She has 5 years until she becomes a lawyer. Na meron pa akong 5 taon na bago ako makabisita. Ganon siya kahit na nandun siya sa loob, ang kanyang iniisip, unang-una, yung mga kapatid ko na kailangan magtrabaho para sa syudad ng Davao, yung kapatid ko na kailangan mag-aral. Yun pa rin ang iniisip niya. At kapag tinanong mo siya, pa, ano ba ang kailangan mo dito sa loob? Ang sinasabi lang niya, alam mo yon, mga bagay na shaving cream, Coke Zero, yan mga kasama ha. Kita nyo. Yan. Iniisip pa rin ni Tata Digong yung mga bagay-bagay para makapagsilbi siyempre sa Davao. At siyempre maging abogado yung kanyang anak na si Kitty. At eto na. Ay bibigay ko sa inyo yung mga mensahe ng ating mga kababayang Muslim na pumunta doon sa bahay ni Tatay Digong. Kayo na hong bahalang humusga. Talagang ibang klase po ito. Kalinan para na community leaders na makinig bakit nandito kami. Nahmadu wa nusallimu ala rasulil karim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bago po magsimula, pwede humingi ako ng 3 takbir. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Una sa lahat,
naming magpasalamat galing Kalinan. Marami kami. Di kami nagdalawang isip na pumunta rito para lang maipakita sa ating mahal na Pangulo, President Rodrigo Roa Duterte at sa kanyang mga pamilya na andito kami lahat para makita niya ang 100 support namin sa Duterte family. At saka gusto ko muna magpasalamat kay Sir Bong at sa ating Deputy Randy Usman at sa lahat ng mga community leaders na hindi nagdalawang isip na pumunta rito para maipakita ang totally 100% suporta sa Duterte. Sa akin lang, bilang isang Muslim, gusto ko itutok yung lahat yung kamera sa akin. Ang gusto kong sabihin, diretso to kay Presidente. Ito ang tandaan mo, Bongbong Marcos Balang. Walang bahag na hindi nakulong. Tandaan mo yan. Makukulong kayo lahat. Lahat kayo mga pamilya Marcos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ba? Merong mga bagay-bagay, pero balikan natin yan ha. Gusto ko lang ipakita sa inyo. Itong Dutch National, nagsalita na rin ho. At pasok ko lang ha, hindi lang ho sa Netherlands ang nagkaroon po ng rally o peaceful rally. Maski po sa Japan, oo, kasabay po niyan. Ito, papakita ko. Sa Shibuya, Japan po yan, kahapon, March 23. Ang dami po nila. Ito na yung nasikyo. Nagisikyo. At suportado po sila ng kapulisan ng Japan. Hindi kagaya sa nangyayari sa Pilipinas. Pag may ganyan, babantayan ka ng ilang mga kapulisan. Tapos pag nagkakabistuhan na, sasabihin 156 lang ang dineploy. Pero ang katotohanan, libo-libo ang dinideploy. Diba? Ito sa Japan, ina-assist pa. Pero mo hapon na pulis, assist yung mga Pilipino. Diba? Ito ipasok natin ito. Maganda ito Itong gusto ko maintindihan nyo. So makikita nyo, ito ang kanyang nararamdaman. Ito ulitin natin. Mga kabayan, ito po ang, siya po ay Dutch. Siya po ay Dutch. Kasama ko po sa work. So makikita nyo, ito ang kanyang nararamdaman. Sabihin niya yung nararamdaman niya. Tell me how you feel and tell me what do you think about the happening and Mr. Duterte. No, I think I'm Peter. I'm from Holland. I got a Filipino girlfriend, wife. But I think Duterte is a president who is for the people. Yeah, he is not a globalist president, but he's really for the people. And I think it is a political process, because I think the new elections will come. Yeah, and Sarah, so the daughter of Mr. Duterte, of the former president, she was before, I think she was the mayor of Davao, and also in Davao there was in the beginning a lot of criminal activities. Yeah. And what I've heard, because my girlfriend Pinay is coming from Davao, and she said, it was always very quiet. Yeah, and now since Marcos is president, more criminal activities, etc. So I think it is a sad story, and he should not belong into here in Holland, in The Hague, in prison. So I hope justice will celebrate and that he will be free. So. Ito pa isa. Pakinggan nyo Gusto mo kayong buhay mo, sir. Nakakahiya kayo. Pati kami naguguluhan sa inyo. Grabe. Hindi namin lubos maisip yan DILG Secretary Rimulya, kahit na huling-huli ka na nagsisinungaling, gusto mo pang lumusot. Sa bagay, nakakalusot ka dun, sir, sa using your executive privilege sa mga ganung bagay. Pero sir, hindi mo maiwasan, hindi mo na makukuha sa amin. Hindi mo na maalis sa amin na talagang ikaw ay nagsisinungaling. Dalawa kayo ng kapatid nyo.
Nako, yan yun no, nung hearing. Nung pinatawag na imbestigahan ni Amy Marcos, itong mga DILG Secretary, DOJ, kapulisan, yung involved doon sa naganap na pag-aresto kay Tatay Digong. Diba? Sabi ni Kuya, mag-resign ka na, sir. Ginalang pa. Ayun ang sabi sa video. Ibalik natin sa video na magsasalita itong ating kababayang Muslim. Dala sa lahat ng ating mga Muslim, mga kapatid na nandito, iba't ibang sektor po. Ito po ay hindi lang galing sa Davao. Ito po ay galing sa iba't ibang kapuluan dito sa Mindanao. May galing sa Marawi, sa Zamboanga. At hindi lang ito ay patuloy na sama-sama po kami hanggat po walang linaw na hindi po may balik sa Pilipinas ang ating mahal na Pangulo. Dahil ang nangyari po ay sa kasaysayan ng Pilipinas ay first time story ang nangyari itong paghuli at pagkidnap sa ating mahal na Pangulo. So, pangutan na Sir Phil. Ayun, Sir Bong, natanong na po namin yung ibang question kay Imam kanina. Ito lang po, Sir Bong, ano po yung magiging parang advice mo kay Torre, no, sa mga pangyayaring ginawa niya kay Tatay Digong? Napakalinaw. At itong ilang araw naman ay meron tayong inquiry investigation sa Senate. Okay po. Ini-emphasize yung law, yung constitutional, halos nagkaka-divide na yung mga nandoon. Kitang-kita po yung violation ng ginawa ni Torre, itong PNP. Lahat naman siguro ay nakakalam sa batas, ay yung sinasabi ni General Torre ay mandato ng kanyang kagustuhan at kung sino man ang nag-utos sa kanya. At alam po na sambayan ng Pilipino na nag-utos sa kanya ang presidente ngayon na kasalukuyan na bangag. Kasi hindi nila binigyan ng pagkakataon ang batas sa Pilipinas. Ano ang gagawin sa Republika ng isang malayang bansa na ang batas ay demokrasya? Ginawa nila ngayon yung democracy policies ay ginawa nilang disgrasya sa gusto nilang labanan. Napakalinaw po yan. At kung makikita niyo, binabanggit niya Senator Amy, tinatanong nila yung paghuli ba nung sinasabi na warrant of arrest, galing ba yun sa red tag o galing sa confusion na hindi tinutukoy yung paghuli sa isang taong wanted. Dalawa yun yung batas na sinasabi ron. Yun naman ay naiintindihan ng buong sambayan ng Pilipino dahil nakatutok tayo sa investigation sa Senate. Malinaw na si General Torre ay ginawa niyang sariling desisyon yung hakbang na ginawa niya. Nakakita ba kayo na huhulihin mo ang isang Pangulo ng Pilipinas na gumawa ng isang kabutihan, hihaharas mo? Yan, di ba? Yan ang tanong ng ating kababayang Muslim. Alam naman natin na ito ay isang political harassment yung ginawa kay Tatay Digong. Kaya antabay lang kayo mga kasama sa ating mga dinalabas na daily upload ha. Lagi kayong tutok. Mamayang hapon po meron po tayong upload ha. Hanggang sa muli, bye-bye!